Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang mga mata ni Shin. Episode 1, Ang Misteryosong Kaaway ni Clara. Nakakakita na ng mga hindi pangkaraniwang entidad ang 11 taong gulang na batang lalaking si Shin na hindi nakikita ng ibang mga tao. 1 buwan pa lamang siyang ipinapanganak nang mapansin ng ina niyang si Benedicta na may nakikita na itong kakaiba. May itinuturo siya sa kisame. Kung minsan tuwing kumakain may kinakawayan sa ilalim ng lamesa o hindi kaya nagpupunta sa may banyo. Tinatawanan lamang yon ng musmos. Weirdo man sa kanyang ina noon ang mga ikinikilos niya noong sanggol pa lamang siya, pero ipinagpalagay na lang nito na imaginary friend lang niya yon. At dahil baby pa at natural sa mga ganong edad, ipinagpalagay din nito na malikot lang talaga ang imahinasyon nila. Subalit habang tumatagal, mas nakukumpirma na nga ng kanyang ina na may hindi na nga tama sa kanya. Kinausap ni Benedicta ang asawa nitong si Cardo tungkol sa nangyayari sa kanilang anak. Nakaka-alarma na ang ganito, Cardo. Hindi na normal ang nangyayari kay Shin. Ipatingin na kaya natin siya sa espesyalista. Anong tingin mo, Han? Tanong ni Benedicta sa asawa. Magandang ideya nga yan, Han. Pero mahal. Ang mamahal na mga gastusin natin sa ngayon. Nag-iipon tayo para kay Shin. Anong magagawa natin? Sabi ni Cardo. Nag-aalala lang din naman ako para sa anak natin. Wag na. Siguro, ang tangi mo na lang nararapat na gawin bilang ina sa anak natin gabayan siya ng maigi. Siyempre, bilang ama, Cardo, ikaw din. Oo naman. Teka, nasa na ba si baby Shin natin? Nag-aalalang tanong nito sa asawa. Ayun siya tumatawa na naman. Teka, may tinuturo. Ano na naman yon? Lingid sa mag-asawa, nakikita na pala ni Shin ang babaeng nakakabit sa kisame. Maputing-maputi ang mukha, parang espasol. Malalaki ang 2 mata. May itim sa 2 talukap na mga mata nito. Mahaba ang nakalaylay na buhok. Hi, baby. Ano, laro tayo? Gusto mo? Malawak ang pagkakangiti ng babae kay Shin. Humagikik naman ang 1-month-old na bata. Ilang ulit na ganoon ang nangyayari, kaya nagpatawag na ang mag-asawang Cardo at Benedicta ng isang kilalang espiritista, si Mang Bildo, mula pa sa kabilang purok. Libre ang serbisyo nito kaya hindi na nila inalala ang dagdag na gastusin. May babae! Anang matanda. May babae sa bahay na ito. Dating nakatira sa bahay na ito. Nagpigti. Hindi pa siya nakakaalis sa lugar na ito dahil sa sobrang lungkot na ginawa niya sa sarili niya. Dagdag pa na matandang espiritista. Ano pong magagawa natin, Manong Bildo? Nahintatakotang tanong ni Benedicta dito. Niyakap naman ito ang asawang si Cardo, na kalong-kalong ang anak na si Shin. Bigla namang humagikik ang musmos na si Shin. Itinuturo niya kung saan ang babaeng multo. Nasa may kusina raw. Tumango ang matandang espiritista. May gift ang batang yan. Ang anak niyo. Tama siya. Nasa kusina ang babae. Hayag nito. Ano pong ginagawa, Manong Bildo? Tanong ni Benedicta. Lumingon ang matanda. Bago pa sagutin niyo ni Manong Bildo ay naunahan na siya ng sanggol. Sabi niya ay smile. Itinuro niya ang matandang espiritista. Tama siya. Nakangiti. Tumatawa. Niyayaya itong makipaglaro sa kanya. Pahayag nito. Manong Bildo, ano pong maaari namin gawin para mapalis ang babae? Tanong naman ni Cardo. Sinubukang labitan ni Mang Bildo ang babaeng nasa kusina. Ngunit nakita nitong naging marahas ito. Pinagbababasag nito ang mga garapon na nandoon sa may kusina. Pumutok. Napatili si Benedicta. Umiling si Manong Bildo. Ayaw niyang lapitan ko siya. Napabuntong hininga si Cardo.
Paano po yan? Tatawag po ba kami ng pare? Hindi na. Ang gusto lang niya siguro, gusto niyang maging masaya. Sa paanong paraan po ba namin mapapasaya ang taong nagpakamatay? Tanong ni Benedicta na ikinagulat nito ang biglang paglakas ng ihip ng hangin. Shh! Huwag mong sasabihin yan sa harap niya. Mas lalo lang siyang hindi matatahimik. Anang matanda. Pumikit ang matandang espiritista. Sa pamamagitan noon, nakipag-communicate ito sa kaluluwang namamalagi sa bahay na yon. Pagbukas sa mga mata ni Mang Bildo, doon na nito inihayagang lahat. Ang sabi niya sa akin, matatahimik lang siya kung mahahanap daw niya ang kanyang kaaway. Sabi nito sa mag-asawa. Ha? Sino pong kaaway, Manong Bildo? Tanong ni Benedicta. Mortal na kaaway niya sa pag-ibig kung bakit nagawa niya yon sa sarili niya, ang magpakamatay. Sabing muli ng matanda. Tinanong niyo po ba, Manong Bildo, ano pong pangalan niya? Wika ni Cardo. Pipikit na sana ng espiritista na magsalita si Shin. Clara raw ang pangalan nito. Pumikit pa rin si Manong Bildo upang kumpirmahin na tama ang anak nila. Tama ang anak niya. Clara nga ang pangalan ng babaeng hindi pa rin makaalis ang kaluluwa sa bahay na ito. Siya si Clara Natividad. Pagbuo nito ng pangalan. Clara Natividad? Tanong ni Benedicta sa sarili. Parang pamilyar ang apelyidong yun sa lugar na ito. Malalim na napaisip ang babae bago napagtanto na ang mga Natividad ay kalat na kalat sa lugar ng kanilang kinatitirikan. Tama nga. May isa ko Natividad na kaklase. High school pa yun. Ang alam ko, nakatira ang lola niya dito. Kaso, hindi ko alam kung nasaan. Baka pwede nating... Manong Bildo? Ano pong nangyayari sa inyo? Manong! Napasapo na lamang ito sa dibdib. Tila bahin ng hina. Napapaluhod. Pagkatapos ay humandusay. Pinilit nitong makatayo ngunit malakas ang puwersang yon. Hinihila ito upang hindi matuloy ang pagtataboy sa kaluluwang yon. Nakakarinig ang matanda ng pag-anas. Umalis ka na sa bahay na ito. Kung hindi, ikaw ang ituturing kong kaaway. Umalis ka! Mas lalong nanghina si Manong Bildo. Nasasagap nito lahat ng negatibong enerhiya ng babaeng kaluluwang yon. Kaagad namang tumawag si Cardo ng mga paramedic upang saklolohan si Manong Bildo. Nakonfine nito ng 1 linggo sa ospital bago tuluyang makarecover. Subalit hindi na nito tinanggap ang inaalok na pagtaboy ng kaluluwa sa naturang bahay na yon. Nagpatawag na lamang sila ng pari. Binindisyonan ang bahay na yon. Dinadasalan, paulit-ulit. Hanggang sa mawala na nga ang babaeng kalaro ng kanilang anak na si Shin. Ang kaluluwa ng babaeng si Clara na nagpakamatay kuno. Natahimik ang pamilya nila noong mga panahong yon. Hindi na rin nila nagawa pang lumipat sa ibang matitirhan. Subalit habang lumalaki na nga ang anak nilang si Shin, mas nagiging kakaiba ito kumpara sa mga normal na bata. Tampulan siya ng tukso dahil may kinakausap daw siya kahit wala naman. Pinapayuhan na lamang siya ng inang si Benedicta na huwag pansinin ng mga kaklase. Kung kaibigan talaga ang turing sa kanya ng mga ito, dapat hindi ganoon ang trato sa kanya. Mas mainam pa nga ang taong patay na. Ang mga kaluluwang nakakausap niya hindi mapanghusga. Nauunawaan siya. Dahil nagsisisi na ang mga ito sa mundo at tanda ng tumawid sa kabilang daigdig. Kaya mas naging malapit si Shin sa mga batang multong nakakasalamuha niya kaysa sa mga batang nabubuhay pa. Dahil pakiramdam niya, may karamay siya na hinding-hindi siya tatawanan. Nang mag-16 years old na si Shin, binatilyo na. Doon muling bumalik ang kaluluwa ng babaeng nagpapakita sa kanya sa bahay na yon nung 1 month old pa lang siya. Hindi na malinaw sa memorya ni Shin kung saan niya ito muling nakita pero parang natatandaan niya ito. Lumaki ka na.
ng babaeng kaluluwang may lubid sa leeg nito. Teka, para pong naalala kita, pero hindi ko na po matandaan. Kamot ulong tumingin siya sa kisame upang balikan ang nakaraan, subalit nagulantang ang binatilyo nang makita niyang nandoon ang kaluluwa ng babaeng espasol. Parang butiking nakakapit sa kisame. Oo. Naalala na po kita. Ikaw si... Clara, ako ang iyong ate Clara. Dugtong ng multo. Opo, Ate Clara. Nanginginig niyang ulit. Bakit po kayo bumalik? Laro tayo. Nang uuyam nitong tanong. Ate Clara, hindi na po ako yung baby na kilala nyo. Saad niya. Gusto mong sumama? Nakangiting tanong nito nang iabot sa kanya ang lubid sa leeg. Umiling-iling naman ang binatilyo. Ayoko po. Umatras si Shin at tangkang tatalikod pero bumulaga kagad sa kanya ang multo ni Clara. Napasa po siya sa dibdib sa gulat. Ate Clara, huwag mo nga pong gagawin yun. Gusto ko nang humingi ng tulong sa'yo. Panaghoy ni Clara. Ano po? Natatakot ng tanong. Matagal ko nang hinahanap ang kaaway ko. Saad nito. Kaya bigla ko naglaho na parang bula sa bahay ninyo upang hanapin ko ang kaaway ko. Pero hindi ko pa din mahanap. Sinubukan ko rin hanapin ang dahilan kung bakit ko ginawa yun sa sarili ko. Pero hindi ko rin siya mahanap. Malungkot na saad ng multo. Kaaway? Kaaway? Biglang naalala ng binatilyo noong may pinapasuyo si Clara sa mga magulang niya at sa espiritistang si Mang Bildo. Si Mang Bildo, naalala ko ikinuwento sa akin ni Mama si Mang... Hindi ako nagpatulong sa kanya. Nakahalukip-kip na sabi ng multong si Clara. Ano? Wala akong tiwala sa matandang yun. Malamig na tugon ni Clara. Bakit naman? Nanlalalim ang mga matang tinitigan siya ni Clara sa mga mata. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko, Shin. Ikaw lang. Napatayo sa couch si Shin. Ikaw lang ang kaibigan ko, Shin. Ikaw lang. Malamyos ang boses nito. Naninindak pero malamig ang tinig. Huwag kang lalapit. Shin, ikaw lang. Ayoko sa iba. Tulungan mo ko. Tulong. Naglaho na lamang na parang bula ang multong si Clara nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok sa kanyang kwarto. Shin, anak, kakain na. Ano ba nangyayari sa iyo dyan? Tulala lamang si Shin. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Tinatawag niyang muli si Clara. Ate Clara, nasa ka na po? Ate? Shin! Pwersadong binuksan na ng kanyang ina ang kwarto niya. Shin, may nakikita ka na naman ba? Tanong ni Benedicta sa anak. Mabilis na lumapit ang binatilyo sa ina. Saka maigpit niya itong niyakap. Mama? Anak? Hinaplos-haplos siya nito sa likuran upang kumalma. Naalala niyo po ba si Ate Clara? Tanong niya sa ina. Bakit? Bumalik siya. Akala ko natawin na namin siya ng papa mo nung pinabindisyon na namin itong bahay na to sa pare. Opo ma, bumalik po siya. Sa pagkakataong to ma, gusto na po niyang malaman kung sino yung tunay niyang kaaway. Kailangan mo na itong malaman ng papa mo. Tatawagan sana nito ang asawa ngunit tumilapo ng cellphone ng babae. Anong nangyari? Shin, andito pa ba siya? Papalingon na sana si Shin nang binulungan siya ng multo. Pakisabi sa nanay mo, hindi ko kailangan ng tulong niya. Gusto ko, ikaw lang. Wala akong tiwala sa kanya. Wala. Ang liwanag ng bumbilya sa silid niya'y biglang namatay. Humangin ulit ng malakas. Nawala na naman ang kaluluwa ni Clara. Bakit? Bakit niya ginagawa ito sa atin, anak? Tanong ni Benedicta. Ma, ako lang ang lulutas.
Kailangan ko matulungan si Clara para makatawid siya sa kabilang buhay. Pero bakit ganun anak, Shin? Bakit wala siyang tiwala sa amin? Kahit sa akin. Ma, nung baby ako, itinuring na akong kaibigan at kalaro ni Clara nung nasa kalagitnaan ng kalungkutan niya. Marahil may nakaraan si Clara kaya hindi na lang siya ganun nagtitiwala sa kahit na sino. Hindi ba nga ma? Kaya niya nagawa yung ganung bagay dahil tinraidor siya? Bakit nga anak? Baka nga anak, pero wag naman sana niyang lahatin. Pakisabi sa kanya, hindi lahat ng tao traidor na sa paningin niya. May mabubuting kalooban pa din na kagaya ko ang gustong tumulong sa kanya. Mangyak-yak na sabi nito. Nakita ni Shin sa likuran ni Benedicta ang multong si Clara. Hindi nakasayad ang mga paa sa sahig. Maputlang maputla ang muka. Tumutulo ang mga luha. Tapos ay umiiling. Ibinalik ni Shin ang paningin niya sa kanyang ina. Ma, hindi pa niya kaya. Siguro sa paningin niya sa paligid niya, mga kaaway. Hayaan muna natin siya. Hanggat ako ang tinuturing niyang kaibigan sa mata niya, matutulungan ko siya. Napangiti si Benedicta. Tapos ay maisinulat sa kapirasong papel. Eto, ayan ang numero ng high school classmate kong si Hershey Natividad. Marahil siya makakatulong kung sino si Clara Natividad at ang buong katauhan niya. Iniabot niya ang kapiraso ng papel. Wala nang inaksayang oras si Shin kundi ang kumilos. Tinawagan niya ang nagngangalang Hershey Natividad. Nagpakilala siya bilang anak ng kaklase nito. Sinabi kung saan ito matatagpuan. Medyo malapit lang ang lugar kung saan ito gustong magpakita. Malapit sa coffee shop. Lumabas na siya ng bahay. Naramdaman niya ang presensya ni Clara sa likuran. Sinusundan siya. Nang maglaon, nakita na niya si Hershey. Hello po, kayo po ba si Ate Hershey? Ang kaklase po ng mama ko noong high school, si Benedicta Martinez. Tanong niya sa babaeng morena na naka-hairband, naka-jacket, para bang nilalamig. Yes, ako nga. Di ko nga akalain na dito lang pala nakatira ang mama mong si Benedicta. Kung alam ko lang di nadadalaw ko siya. By the way po, Ate Hershey, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. May kilala po ba kayong Clara Natividad? Kaano-ano niyo po siya? Diretsang tanong niya dito. Nasa likuran ni Hershey ang entidad ni Clara. Nanlilisik ang mga mata. Nakaluwa ang dila. Hindi na lamang yung binigyan ng pansin ng binatilyo. Clara? Wala akong kilalang ganon. Dismayadong napabuntong hininga si Shin, saka muling nagtanong. May iba pa po ba kayong kamag-anak na Natividad? Nagsalubong ang kilay ni Hershey. Bakit? Para saan ba ito, iho? Social worker ka ba? At saka, bakit hindi humarap sa akin yung Clara na tinutukoy mo? Siya ang humarap sa akin kung gusto niyang maitanong sa akin. Medyo mataray na ang tono ng pananalita ng babae. Pumaling ang mga mata ng binatilyo sa kaliwa ni Hershey. Nakita niya doon si Clara. Nasa tabi mo po siya. Mahinang sabi niya. Ano? Kunot noong paulit ni Hershey at tumingin sa kaliwat kanan. Gusto ko lang pong tulungan si Clara. Ang tunay niyang pagkatao. Kung sino siya. Pagsisinungaling niya. Napabuga ng hangin ng babae. Actually, isa kong orphan ng Natividad. Orphan? Ampun po? Tumango si Hershey. Kinupkop niya ako, ang guardian ko, si Papa Carlo. Kapatid ko yan! Narinig ni Shin ang nakakakilabot na bulong ni Clara sa puno ng tenga niya. Si Kuya Carlo! Ate Hershey, maari mo po ba akong samahan kay Papa Carlo mo? Ha? Takang tanong nito. May itatanong lang po sana ako sa kanya. Nag-aalangan naman na sumagot ang babae. Sige, dyan lang naman ang bahay namin. Itinuro ni Hershey ang isang kondominium. Ilang dangkal lamang ang nilakad nila bago nila nasumpungan ang tinitiran nito. Nag-doorbell muna sila bago pumasok. Dinatnan nila ang isang matandang lalaking nanunood ng telebisyon.
Hello po, Papa Carlo. Nagmano sa Hershey dito at tinalikan sa pisngi. Kaawaan ka naman ng Diyos. Sino pala yung binatilyong kasama mo? Nanghihinang tanong ng matandang si Carlo pagkatapos ay hinarap na tumayo. Siya po pala si... Ano nga ulit ang pangalan mo? Shin po, Ate Hershey. Ako po si Shin. Hayun pa. Siya po si Shin. Anak po ng classmate ko noong high school. Anong ginagawa ng batang yan di... Lolo Carlo, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang kapatid niyo pong si Clara, nakikita ko. Mas nanglubot ang mukha ng matandang lalaki. Ano? Patay na si Clara. 3 dekada ng patay ang kapatid ko. Pero hindi po siya matahimik, Lo. Yung dating tinitiran niyo, kami po nakatira ngayon. Tumingala siya at nakita niya doon na lumulutang si Clara sa ulunan ni Carlo. At nandito po siya ngayon. Ano? Nababaliw ka na ba? Nagsalita ang multo ni Clara. Pakisabi kay Kuya Carlo. Alam kong may balat siya sa puwet at may nunal sa kaliwa ng kanyang kilikili. Lolo Carlo, pinapasabi niya po sa inyo, may balat ka raw po sa puwet at may nunal sa kaliwa ng inyong kilikili. Napamulagat ang matandang lalaki. Paano mong lalaman yan? Sino ka ba, ha? Bakit ka naghihimasok sa buhay na may buhay? Nagsalitang muli ang kaluluwa ni Clara. Pakisabi kay Carlo, paborito niya ang tinolang manok. Sa kanya pa nga ang hita at sa akin ang paa. Pinapasabi po ni Ate Clara, paborito niyo po daw yung tinolang manok. Kay Ate Clara po yung paa at sa inyo po yung hita. Hindi na nakasagot si Lolo Carlo. Nanghihina itong napaupo sa tomba-tomba. Nabura ang kulay sa mukha ng matanda. Parang hindi ito nakahinga sa nalaman. Papa Carlo, Diyos ko, ayos lang po ba kayo? Papa, sumagot ka po. Papa! Galit ang mukhang pumaling si Hershey sa binatilyo. Pwede bang umalis ka na? Tinatakot mo ang papa ko eh. Gigil na sabi ng babae sa kanya. Huwag! Pigil ni Lolo Carlo. Nagpumilit itong tumayo na tinulungan naman ni Hershey. Totoo ba, iho? Na nakikita mo ngayon ang bunsong kapatid kong si Clara? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Lumipad ang mga mata ni Shin sa tomba-tomba kung saan kakaupo lang ni Lolo Carlo. Nandoon ang kaluluwa ni Clara. Opo, Lo. Nakaupo po siya dyan, sa tomba-tomba. Tinuro niya ang upuang umuugoy-ugoy. Malungkot po siya ngayon. Hindi po siya makalis pa dito sa mundo natin dahil may gusto pa siyang malaman. Napailing si Lolo Carlo tapos ay napaiyak. Clara, totoo bang nandito ka? Tanong nito sa kanya. Alam mo bang miss na kita? Bakit kasi ginawa mo yun sa sarili mo? Bakit? Napahagulgol ng iyak ang matanda at naupo sa malambot na couch. Distansya kung saan umuugoy-ugoy pa rin ang tomba-tomba. Sobra lang akong nalungkot nung nakipag-iwalay sa akin si Fidel. Paunang salita ni Clara na nasa tomba-tomba. Ipinadala kagad ang mensaheng yon ng binatilyo sa matanda. Ang sabi po ni Ate Clara, sobra lang siyang na-depress nung nakipag-iwalay sa kanya yung boyfriend niyang nagngangalang Fidel. Sa pagkakataong yon, muli-uling napahagulgol si Lolo Carlo. Alam mo ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit ka hiniwalayan ni Fidel? Nagsalubong ang dalawang kilay ni Clara. Dahil may iba siya, may babae siya, at ang babae niya, ang tinutugis ko ngayon. Lumakas ang ihip ng hangin. Nagsilipara ng mga papeles na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Anong mensahe niya? Umiikot ang mga matang tanong ni Hershey dulot ng takot. Niyayakap na nito ng maigpit ang Papa Carlo niya. Galit na galit ang kaluluwa niya. Sabi niya, ang karibal niya sa pag-ibig ni Fidel, yun ang hinahanap niya. Sabi ni Shin dito.
Hindi. Wala. Wala kang kaaway, bunsong Clara. Wala kang kaaway. Kaya ka hiniwalayan ni Fidel dahil may sakit siya. May taning na nun ang buhay ni Fidel. Malakas na sagot ng matandang si Carlo. Biglang nagsilaglaga ng mga papeles na nililipad ng hangin. Namasdan ni Shin na parang natauhan ng multo ni Clara. Hindi. Alam ko, kaya ginawa sa akin yun ni Fidel dahil may babae siya. Nananaghoy ang kaluluwa nito. Wala kang kaaway, Clara. Wala. Wala. Iyak lamang ng iyak si Lolo Carlo. Bakit po nagawa ito, Clara? Dahil lang sa isang lalaki. Bakit? Habang si Shin nilalapitan ng pailing-iling na kaluluwang si Clara, sinubukan niyang hawakan ang kaluluwa nito. Ipinikit niya ang mga mata at inalam kung anong naging nakaraan ng babaeng 3 dekada nang nagpaparamdam. Naitirik na lamang ni Shin ang mga mata nang may makita siyang senaryo. Hindi! Fidel! Ayoko! Please, Fidel! Hindi ko kaya! Huwag mo akong iwan! Huwag! Naninikluhod na pakiusap ng babaeng nakatirintas sa isang lalaking nakaunipormeng pambarako. Tapos na tayo, Clara. Sa susunod na linggo lang, sasakay na ako ng cruise ship. Hindi na kita babalikan. Parang yelong sabi ni Fidel. Mahal na mahal kita, Fidel! Huwag mong gawin sa akin ito! Tumutulo na ang uhog ng babae. Matapos kong ibigay sa iyo ang lahat, bakit ganun na lang yon? Samahan natin, sasayangin mo lang. Itatapon mo lang, Fidel. Panunumbat ni Clara. Sorry, Clara. Marami ka pang mahahanap na ibang lalaking magmamahal sa iyo ng lubay. Hindi! Siguro, kaya mo ako iiwan dahil may babae ka sa barko, no? Tuwid na napatayo si Clara. Pinalis nito ang nagkalat na uhog at luha sa muka. May babae ka na! May babae ka na, diba? Sino ang babae mo, ha? Sabihin mo sa akin! Anong pangalan niya? Mapaghamon itong turan sa nakikipaghiwalay na binata. Sorry, hindi ko maaaring sabihin. Sabi ni Fidel na parang batong tinig. Ano? Hayop ka! Hayop ka! Pinagsusuntok ni Clara sa braso ang siman na lalaki. Pinigilan naman ito kaagad ng mga kamay ni Fidel. Sinabi nang tumigil ka na, Clara. Hindi pa ba malinaw sa iyo na wala na tayo? Wala na! Itinulak ni Fidel ang babae. Malakas ang pagkakabagsak ng katawan ni Clara dahilan upang mapasalampak sa sahig. Madaling lumayo si Fidel sa babae na patuloy pa rin sa kakaiyak. Bakit, Fidel? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi pa ba sapat lahat ng yon para mahalin mo ko? Ano bang pagkukulang ko sa iyo? Ilang sandali pa, nabura ang senaryong yon kay Shin, kung saan nasa talyerang 2 magkasintahan na pinaglalayo ng landas. Bago napalitan ang pangyayari kung saan kasalukuyang nakatira ang pamilya ng binatilyo. Bagong-bagong bahay na yon. Tsak niya, nakakatayo pa lamang yon. Pinasok niya ang bahay. Tumagos lamang doon si Shin. Nakita niya ang batang-batang bersyon ng mukha ni Carlo at ang 2 nitong mga magulang na kinakatok ang silid, kung saan siya kasalukuyang kumakwarto. Bunso, Clara, buksan mo ang pinto. Nakikiusap kami sa iyo. Iyak ng iyak na pakiusap ni Carlo na malakas ang pagkatok sa pinto. Anak, kausapin mo kami. Ano ba? Iyak na pagmamakaawa ng ina nito. Clara, pupwersahin namin ang pintong yan. Sige ka! Saad naman ng ama. Pinasok ni Shin ang silid na yon. Tumagos lamang siya doon. Nakita niyang nakatayo sa ibabaw ng upuan si Clara. Nagluluksa ito sa pagkikipagkalas sa relasyon nila ni Fidel. Hindi nito tanggap na ganoon ang magiging kahahantungan ng lahat. Nakahanda na ang lubid na mahigpit na nakasabit sa matigas na kahoy ng kisame. Mas dinamdam nito na hindi na sila para sa isa't isa ng lalaking minamahal. Kung hindi ka lang mapapa sa akin, hindi na dapat pa ako mabuhay. Ayoko na. Ayoko na. Napatingala ito sa may lubid.
Unti-unti nitong isinuot ang malaking bilog na ginawang kwintas para sa liig nito. Huwag po, Ate Clara! Huwag mo ituloy yan! Subalit batid na niyang hindi siya nito naririnig. Pagsuot ni Clara ng lubid, sinipa nito ang upuan. Itinumba. Nagkakakawag itong nagpupumiglas habang unti-unting nasasakal. Tumitirik ang mga mata. May isinasambit ito habang kinakapos ng hininga. Hanapin ko ang babae mo, Fidel. Hanapin ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nahanap ang ripal ko sa'yo, Fidel. Tuluyan ng lumaylay ang dalawang kamay ni Clara habang nagpupumiglas ito sa pagkakasakal sa lubid. Yumuko ang babae ng nakadilat. Lumuwa ang dila. Bago nagkagulo sa bahay noon nang pumasok ang Kuya Carlo nito at mga magulang, tanging palaho na lamang ang iyak ng tatlo ang maririnig sa bahay na yon. Para makalimutan ng mga nangyari, lumipat ng tirahan ng pamilya ni Carlo at ang mga magulang nito. Subalit pagkalipas lamang ng humigit kumulang 3 dekada, pagkamatay ng mga magulang ni Carlo dulot ng katandaan, malapit sa tirahan nila dati ay bumalik si Carlo. Ang matandang si Carlo sa lugar na yon kasama ang batang si Hershey na ampon nito upang alalahanin ang nakababatang kapatid. Bumalik sa ulirat ang binatilyong si Shin matapos makita ang nakaraan ng kaluluwa ni Clara. Tinitigan niyang maigi ang babae na sinisisi ang sarili. Bunsong Clara, hindi ko alam kung bakit mo nagawa ito sa sarili mo. Nandito kami nagmamahal sa iyo. Hindi ka namin iiwan pero anong ginawa mo? Bakit mo kami iniwan? Bakit? Tumatangis na sabi ni Lolo Carlo. Napayak na din si Hershey sa pagdadamdam ng tatay-tatayan nito. Panay naman ang paghingi ng patawad ng multong si Clara. Patawarin mo ako, Kuya Carlo. Hindi ko naisip noon na masasaktan ko kayo. Masasaktan ko kayo sa pagkawala ko. Patawad. Narinig yun ni Shin. Sinabi ng binatilyo sa matandang lalaki ang sinabi ng entidad ni Clara. Lolo Carlo, nagsisisi na po ang kapatid niyo. Hindi niya alam na masasaktan ka. Huli na! Huli na, Clara! Wala ka na eh! Wala ka na! Nagawa mo na! Napayuko ang multo. Lumapit si Clara na hindi nakasayad ng mga paa sa sahig sa matanda. Kuya Carlo, pasensya ka na kung nagpakabulag ako sa pag-ibig ko kay Fidel. Inisip ko lang ang sarili ko. Alam kong huli na para magsisi kasi nagawa ko na ang hindi nararapat sa mata ng batas ng tao at ng Diyos. Kaya ako naging ganito. Patawarin mo ako, Kuya Carlo. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Mahal. Hinaplos ni Clara ang kulubot na mukha ni Carlo upang palisin ang nahuhulog na luha sa mga mata. Kasabay noon ng biglang paglaho ng anyo ng entidad nito sa kanyang harapan. Tumingin si Lolo Carlo kay Shin. Nasaan na siya? Nandito pa ba siya? Napailing ang binatilyo. Wala na po. Bigla na lang pong nawala eh. Baka po bumalik na siya kung saan nangyari yung pagpapatiwakal niya. Pero bago po yun, Lo, sinabi po niya sa inyo kung gaano kakabait na kuya sa kanya at mahal na mahal ka po niya. At labis siyang humingi na kapatawaran sa kanyang ginawa. Pahayag niya sa nag-iisang mahal sa buhay ni Clara na nabubuhay pa. Maigpit na niyakap ni Lolo Carlo ang anak-anakan nitong si Hershey. Bunsong Clara, mahal na mahal ka rin ni Kuya. Mahal na mahal kita. Pilit namang pinapahupa ni Hershey ang damdamin ng ama-amahin. Papa Carlo, nandito naman ako. Hindi na po kayo malulungkot. Kaya tahan na. Hindi po kita iiwan, Papa. Hindi.
Habang tumatangis si Lolo Carlo, pabulong na nagpasalamat naman sa kanya si Hershey. Thank you. Bago siya umalis sa condominium na yon, umuwi si Shin sa kanilang bahay na inaasahang sasalubungin siya ng kaluluwang si Clara. Hindi na mabagsik ang mukha nito. Hindi na rin malungkot ang mga mata. Bagya pa siya nitong nginitian. Niyaya siya ni Clara na umupo sa malilim na malalagong puno at doon sila nag-usap. Sorry, Shin, ha? Pasimula ng babaeng multo. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Ate Clara. Ngayong klaro na sa iyo ang lahat, siguro naman matatahimik ka na. Mahinahong sabi ng binatilyo. Narinig niyang napabuntong hininga ang babaeng multo. Hindi ko alam kung matatanggap niya ako. Siguro, alam mo na kung sinong tinutukoy ko. Bagyang napangiti ang binatilyo. Ate Clara, naging sarado ang isip mo noon dahil mahal mo ang isang tao. Hindi mo muna inalam kung bakit niya ginawa yun. Marahil, ayaw ka lang masaktan ni Fidel kaya... Masaktan? Pero anong ginawa niya sa akin? Mas lalo lang niya akong sinaktan sa ginawa niyang pakikipag-iwalay sa akin. Tapos, malaman-laman ko palang may sakit siya. May taning ang buhay niya. Bakit niya ako nagawang paglihima ng ganito? Nanaghuy muli ang kaluluwa ni Clara. May pumatak namang luha sa mga mata ni Shin. Malilinawan ka lang sa lahat, Ate Clara. Kung makakausap mo siya mismo ng maasinsinan. Napagmasdan ng binatilyo ang papalubog na sikat ng araw. Kapag tumawid ka sa liwanag na yon. Saka itinuro ang silangan. Akin ba ang liwanag na yon, Shin? Tumango ang binatilyo. Opo, ate. Marahil, sinusundo na ako. Parang nakikita ko sa liwanag si Mama at Papa. Pati si Fidel. Kuryosong tanong nito. Ate Clara, patawarin mo na ang sarili mo. Napabalikwas ng lingon ng babaeng multo sa kanya. Ha? Alam mo po, Ate Clara, minsan tayo lang gumagawa ng sarili nating kaaway sa isip natin. Pero ang totoo niyan, ang tunay na kaaway talaga natin ay ang mga sarili natin. Tayo po, Ate Clara. Pero bakit? Marami tayong nagagawa na ikinadidismaya natin. Kapalpakan at kung ano-ano pa. Pero isa lang ang dapat na gawin upang maging mapayapa tayo at mawala na ang kaaway natin sa ating sarili. Ano yun, Shin? Ang magpatawad. Doon na niya nasilayan ng maginhawang pagkakangiti ni Clara. Tumayo na ang kaluluwa nito at saka inalis ang lubid sa leeg. Itinapon na nito ang nagpapahirap dito upang pumayapa na. Mula ngayon, pinapatawad ko na ang kaaway ko, ang sarili ko. Matapos noon ay marahan nitong umangat at dumako sa silangan. Sa tingin ko, handa na akong tumawid. Anito sa kanya. Bago pa ito kunin ng liwanag, nginitian siya ni Clara. Shin, maraming salamat sa iyo sa pagtulong mo sa akin. Maraming salamat dahil naging kaibigan kita. Pangako, sa susunod kong buhay, kung papalarin man, mamahalin ko na ang sarili ko. Hinding-hindi ko na ito kikitilin pa. Sumama na si Clara sa liwanag. Kinawayan naman yun ng binatilyo habang kinakain ng matinding liwanag bago ito maglaho na parang bula. Hinding-hindi kita makakalimutan, Clara. Ngayon, matatahimik ka na. Bulong nito sa hangin. Nakaramdam naman siya ng malakas na simoy noon, kaya hindi niya napigilang mapayakap sa sarili. Pumasok na lamang siya sa kanyang bahay. Inalok si Shin ng kanyang inang si Benedicta na magapunan na. Oh, gabing-gabi na anak. Saan ka ba nagpunta? Tanong nito sa kanya. Malawak namang napangiti si Shin. May tinulungan lang po ako. Sabi niya ng buong pagmamalaki. Wala na ba si Clara? Tanong ulit ng ginang. Wala na po. Nahanap na niya yung sagot ng kanyang katanungan. Sabi niya pa. Minahal na po niya ang kanyang kaaway. Nahanap mo na ba anak kung sino kaaway ni Clara? Opo, ma. Ay nako, buti naman.
nagkabati na at matatahimik na rin ang kaluluwa niya. Wala nang gugulo sa atin. Ay, alam mo ba, yung papa mo, maraming kaaway sa opisina. Paano? Ang sip-sip ba naman ang katrabaho niya sa amo? Ay nako, dapat hindi na lang pinagpapatol ng papa mo yun eh. Ayun, muntik nang sisantihin ng amo niya dahil pinagsasalitaan niya ng masama ang mga kaopisina niya. Si papa talaga oh. Pakisabi sa kanya, mahalin na lang niya ang kaaway niya. Ay nako, ewan ko lang kung makikinig pa yun sa akin. Kausapin mo kaya? Napahigik si Shin. Sige po ma, pagdating po niya. O sige, kumain ka na dyan ha? Baka lumamig pa itong putsero. Dasal po muna. Ay, sige. Sayang, mamaya pa uuwi ang papa mo. Kumpleto sana tayo. Nanalangin na ang dalawa. Matapos ang maikling dasal ay nagsalo na sila sa pagkain. Subalit nakarinig naman ang dalawa ng sunod-sunod na pagkatok. Istorbo yun ah. Sino kaya yun? Sino yan? Tanong ni Benedicta sa nagpapatuloy pa rin kumakatok. Takot na takot naman si Shin. May kutob siyang hindi maganda sa likod ng mga pagkatok na yon. Hindi ba mamaya pa uuwi si papa? Tanong niya sa ina. Oo, mamaya pa yon. Teka, diyan ka lang ah. Ako na. Ma, ako na po magbubukas. Agarang voluntaryo niya sa ina. Nagtaas ng kamay si Benedicta bilang pagsuko. Sige. Tumayo na siya sa upuan. Maraan siyang nagtungo sa pinto. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay ng hawakan ng siradura. Pinaikot ito bago pagbuksan kung sino yon. Kamot ulo na lamang siya na wala namang bumungad sa kanya. Pero sino yung kumakatok? Tanong niya sa sarili. Isinarado na niya ang pinto upang bumalik sa hapagkainan. Subalit binulugan na naman siya ng kaluluwa. Isang matandang lalaking kaluluwa. Tulungan mo ako, Shin. Tulungan mo kung makausap ang anak ko. Napasa po ng dibdib ang binatilyo. Kilalang kilala niya ang matandang multong yon. Pamilyar sa kanya. Ito ang matandang espiritista na si Mang Bildo. Matuto tayong magpatawad sa mga kaaway. Yakapin natin sila ng maigpit hanggang sila ay mamatay. Pakamahalin natin ang ating kaaway, masigit pa sa pagmamahal natin sa kanya. At iyon ang higit na tama. Wakas!